Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sagot ng bida, hindi lang isa, kundi halos lahat ng sinabi mo ay hindi ko gusto. Ito ay esteemed liklan. Kung gusto nyo lang maglaro ng school roleplay, dapat pumunta kayo sa mga safe zone schools. Hindi kayo bagay dito. Sagot ni Choi Ina. Mukhang nagkakamali kayo, young master. Ang gusto ko lang naman ay ipaliwanag ang lahat sa simpleng paraan. At gawing maayos ang proseso. Pagkarinig nito, itinusok ng ating bida ang kanyang espada sa lupa at sinabing, mukhang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Sige, isa-isa kayong lumapit at labanan ako. Tatalunan ko kayong lahat. Makikita sa susunod na eksena na hingal ang ating bida. Pero lahat ng cadets ay natalo niya. Si Choi Ina ay labis na nagulat at nag-isip. Ano, natalo niya silang lahat, mag-isa lang siya. At ngayon ay handa pa rin siyang lumaban. Pagkatapos ay tinitigan siya ng ating bida at sinabing, Choi Ina, tawagin mo na ang susunod na cadet. Napaisip si Choi Ina. Totoo nga, napaka-amazing niya. Pero bigla niyang sinabi, wala nang natitirang cadet dito. Sabi naman ng ating bida, kung ganun, Choi Ina, ikaw na lang ang lumaban sa akin. Pagkasabi niya nito, bigla siyang umatake gamit ang kanyang espada. Nagawa ni Ina na i-block ang unang atake. Pero mabilis na sumunod ang pangalawa. Napaisip si Ina, bakit siya ganito kalupit lumaban? Hindi naman ito labang may gantimpala. Isa lang itong sparring ng mga squad cadets. Pero para siyang nasa tunay na laban. Wala nang ang lakas ang katawan niya, pero hindi siya tumitigil. Ano bang dahilan nito? Napaisip siya ulit. Alam ko ang pakiramdam na yan. Dati, ako rin ay ganyan, puno ng determinasyon. Gusto ko ring manalo. Gusto ko ring lumaban. Pero biglang tumama ang espada ng ating bida sa kamay ni Ina. Kaya't nalaglag ang espada nito at nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib. Sabi ng ating bida, dalhin niyo siya agad sa ospital. Ipacheck agad sa doktor, pero pinulot ulit ni Ina ang kanyang espada at sinabing, hindi pa tapos ang laban. Pagkakita nito, na-block ng ating bida ang atake at napaisip. Wasak na ang kaliwang kamay niya. Kaya't kanang kamay na lang ang gamit niya. Iba na ang tingin sa mata niya ngayon. Nakikita ko na ang tunay niyang lakas. Pagkatapos, sinabi ng ating bida, hindi, mali ka. Tapos na ang laban. At sa isang iglap, na-deflect niya ang espada ni Ina. At binigyan siya ng malakas na uppercut sa tiyan. Sumigaw siya, dalhin niyo siya agad sa ospital. Habang dinadala na si Ina, sinabi ng ating bida, alam niyo ba, ang bawat segundo ng buhay ko ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang taon. Kahit isang segundo, ayaw kong masayang. Ako ang taong laging nagkokompromiso. Hindi para sa madali ang buhay, kundi para mabuhay ng totoo. Dahil alam ko, na kapag pinili kong maging komportable, lahat ng mga taong mahalaga sa akin. Kaya kung hindi ko ipaglalaban, mawawala sa akin ang mga taong mahal ko. Kung gusto ko silang protektahan, kailangan kong lumaban sa bawat sandali, sa bawat hininga. Ngayon, sabihin niyo sa akin, meron ba sa inyo ang nabuhay ng ganito? Ito ang totoong pakikipaglaban. Ito ang totoong digmaan. Pagkatapos noon, nag-shift ang eksena. Lumapit ang instructor sa ating bida at sinabing, lumampas ka na sa limitasyon mo. Alam mo bang 4 na estudyante ang nabalian ng buto? At 3 sa kanila ay may sirang lamang loob. Sumagot ang ating bida, kung gusto nilang mabuhay sa loob ng estimator, kailangan nilang matutong tiisin at kayanin ang mga sugat na yan. Sabi ng instructor, alam mo ba na galing sila sa mga mahihirap na pamilya? Sobra na ang pinagdadaanan ng pamilya nila. Mabigat ang sagot ng ating bida. Instructor Lee Jiang-woo, kailangan ko pa ba talagang ipaliwanag ang mga bagay na kahit ang mga bata ay naiintindihan na? Isa kang henyo sa martial arts.
Wala kang kapantay sa buong clan. Pero alam mo rin na ang mga cadet dito ay hindi ganoon katatangkad ang talento. Kaya kapag naliligaw sila ng landas, obligasyon mong itama sila, kahit pa kailangan mong magmukhang kontrabida para gawin ito. Gawin mo ang tungkulin mo ng maayos. Pagkarinig nito, nakaramdam ng matinding hiya si Instructor Jiang Wu. Kinabukasan, muling bumalik ang ating bida sa akademya. Iniisip niya, mukhang masyado akong naging malupit kahapon sa kanila. Pero paglingon niya, nakita niya ang mga estudyanteng tinalo niya kahapon, mahigit 50 sa kanila ang bumalik. Napaisip siya, kahapon, kahit isa sa kanila ay hindi tumagal sa harap ko. Pero ngayon, ang mga mata nila ay tuwid na nakatingin sa akin. Ibig sabihin, may gusto silang patunayan. Masaya ako sa nakikita ko. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga estudyante. Ayan siya, si Li Chul. Yung nanakit sa atin kahapon. Hindi natin siya palalagpasin ngayon. Pero biglang dumating si Kim Han at nagsabi, "Young Master, nandito na kayo. Patawad po sa ipinakita kong kakulangan kahapon." Sumagot ang ating bida, "Tayong lahat ay kadet pa lang. Kaya okay lang na maging mahina muna tayo. Tama lang naman yan." Pero biglang nagtanong si Kim Han, "Pwede po ba akong magtanong sa inyo?" Sagot ng ating bida, "Oo, itanong mo." Tanong ni Kim Han, "Ano po ba ang dapat kong gawin para maging kasing lakas ko kayo?" Sabi ng ating bida, "Sa totoo lang, hindi pa ako ganun kahusay para turuan ka. Pero may isa akong sasabihin. Ang mga mata mo, may kakaiba. O baka instinto mo yan. Alam mo ba, habang naglalaban tayo, 3 sunod-sunod na fake attacks ko ang naiwasan mo. At yung tunay kong attack, nahulaan mo. Instinct mo yan. Nasa loob mo. Hindi ka man puro lakas. Pero isa kang mandirigmang gumagamit ng teknik. Kaya mag-focus ka sa teknikal mong paraan ng pakikipaglaban at paghusayin mo pa ito. Naniniwala ako, kapag napagbuti mo yan, ang instinct mo ang magiging dahilan para maging napakalakas mo." Pagkarinig nito, nagsabi si Kim Han, "Salamat po." Pero biglang dumating si Choi Ina, at kitang-kita na masama ang lagay niya. Sabi ng ating bida, "Basag na nga yung braso mo. Magti-training ka pa rin." Sagot ni Ina, "Hindi mo na kailangan mag-alala. Kung lumiban ako sa training ngayon, siguradong sasabihin mo lang na umaarte ako. Kaya hindi ako actress. Magiging mas malakas ako sayo." Pagkakita ng ating bida sa kanyang mga mata, naisip niya, iba ang mga mata niya ngayon. Nakikita ko ang determinasyon sa kanya. Pagkatapos, dumating ang instructor at sinabi sa lahat, "Makinig kayong mabuti. Sa ngayon, 4 sa inyo ang injured. At 5 sa mga kaklase nyo ang hindi na bumalik sa klase, hindi ko alam kung bakit. Ibig sabihin, 11 na lang kayong natitira." Tiningnan ng instructor ang lagay ng lahat, na kahapon ay tila magaan lang. Pero ngayon ay malalim at mabigat na. Halatang nasa depresyon ang ilan at hindi maganda ang kondisyon. Pero bigla siyang nagsalita, "Hayaan na natin. Hindi na mahalaga. Dahil sa kondisyon ninyo, balak ko sanang ipagpaliban ang inyong evolution exam. Pero nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na ngayon ang inyong evaluation exam." Sabi ng instructor, at agad nagsimulang tumakbo ang mga estudyante. Pagkalipas ng kaunting oras, labis na silang napagod. Pagkakita nito, sinabi ng instructor, "Sapat na yan para sa araw na ito. Ang magiging susunod ninyong tagapagsanay ay ang inyong squad leader, na walang iba kundi ang ating bida." Umakyat ang ating bida sa hagdan. At habang pinapanood siya ng mga estudyante, sinabi nila, "Ano kayang nangyari kay instructor ngayon? Alam nating mabait siya. Kahit kailan, hindi niya tayo pinilit na mag-training kapag ganito. Kalala ang kondisyon natin. Pero ngayon, siya pa mismo ang nagdesisyong ituloy ang evolution training." Pagdating sa itaas, sinabi ng ating bida, "Makinig kayong lahat. Ako ang inyong squad leader, Li Chiol. Alam kong kilala nyo na ako. Kalimutan nyo ang lahat ng sinabi ni Choi Ina.
Ang squad leader ang may buong kapangyarihan sa grupo. Maliban na lang kung makialam ang instructor. Kaya gusto ko lang ipaalam. Ang training ko ay magiging napakahirap. Kung handa kang mag-training sa akin, manatili ka. Pero kung hindi mo kakayanin, malaya kang umalis. Wala akong pipilitin. Pagkarinig nito, may isang cadet, Kim Bosan, ang nagsabi. Napakayabang talaga ng taong to. Grabe na. Pero agad namang sinabi ng ating bida. Kung ayaw ninyong ako ang squad leader, pwedeng lumapit kahit sino sa inyo at hamanin ako. Kapag may nakatama ng kahit isang suntok sa akin, ibibigay ko sa kanya ang posisyon ng squad leader. Pero kung wala sa inyong lalaban, simulan na natin ang training. Makipaglaban kayo sa kadeteng nasa tabi ninyo. Maya-maya, ipinakita ang eksena kung saan sinabi ng ating bida. 6 na estudyante na lang ang natira. Mula sa 11, yung iba, sumuko na. Pero may mga estudyanteng nagrereklamo. Si Lee Chieol, masyado nang nagyayabang dahil sa estimator niya. Hindi natin siya palalampasan. Tama ba ako, Kim Han? Pero sagot ni Kim Han. Tumahimik ka na. Hindi mo ba alam na kahit pagod na si Lee Chieol? Hindi pa rin natin siya matalo. Kahit na ganon, hindi ko pa rin siya natama ng kahit isang atake. Kailangan ko pang mas lumakas. Pagkatapos, tinanong ng ibang estudyante si Choi Ina. Ikaw, anong palagay mo? Dati, noong second class pa tayo, pakiramdam natin sobrang lakas natin. Pero bakit natatalo tayo sa kanya ngayon?